Sa linya ng telepono, si Presidential Communications Office Assistant Secretary Joel Villarama, spokesperson ng Task Force El Nino. Good morning po, ASEC. Si Audrey Goriseta po ito. Kasama natin si Dayan Carrer sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Audrey, at good morning, Dayan, at sa inyo mga taga-subaybay. Okay, ASEC, sa inyo pong datos, gaano na po ba kalawak yung epekto ng tagtuyot o El Nino sa bansa sa kasalukuyan? Opo, if we will talk about agriculture, sir, no? Sa ngayon po, as of the last situational report ng Office of Civil Defense, nasa 14,854 hectares po ang pinsala sa agrikultura ng El Nino. Ang apektado po dyan ay 16,709 individuals. As we speak, though, posibleng nadadagdagan pa po yan dahil nga po patuloy po nating nararanasan ang init na dulot ng El Nino. In terms of damage and losses, nasa 941,730,702. Principally po sa pananim po na palay, meron din naman pong mais at iba pa pong gulay. Kaya binabantayan po natin talaga para hindi pa lumaki ang bilang na ito. Okay, ASEC, sa ngayon po, no, ano pong mga lalawigan o probinsya yung pinaka-apektado ng El Nino? Opo, base po sa huling field survey po, Region 1, Ilocos Region, Region 4B, Mimaropa, tapos yung naunang dalawa, Western Visayas, Region 6, at Region 9, Zamboanga Peninsula. So, as of the end of February, mga nasa 51 pong probinsya ang apektado ng El Nino, pero in varying degrees po kasi iba't iba naman ang level ng epekto ng El Nino. May dry conditions, dry spell at saka drought. So hindi naman po ibig sabihin na naitalang 51 probinsya ay pare-pareho po ang epekto lalo na sa agrikultura. Alright, ASEC, ano-ano na po ba yung mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para maibsan yung epekto nito sa ating mga kababayan at ano po yung mga tulong para sa ating mga magsasaka? Opo, bago pa man po maranasan yung epekto ng strong and mature El Nino noong January at February ay ipinagutos na ng ating Pangulo sa pamamagitan po ng task force na tiyakin na hindi magiging malaki ang pinsala ng El Nino sa bansa. So marami pong preventive measures at saka intervention at mitigation measures ng task force El Nino at ang mga kawani ng gobyerno na nakapaloob rito para po hindi na maging malaki ang impact. So bago pa man po natin marinig sa mga balita yung pagkatuyo ng mga sakahan, inayos na po yung mga irrigation canal sa iba't ibang bahagi ng bansa para po maging maayos po yung daloy ng tubig sa mga sakahan. Tapos tinuturuan po ang ating mga magsasaka ng iba't ibang farming strategies po para makatipid po sila ng tubig sa pagtatanim. Nandun po yung mga tinatawag na alternate wetting and drying at saka po yung quick turnaround po na farming strategies. Ngayon po, dun po sa mga naapektuhan na, ina-assess pa po ng Department of Agriculture, National Irrigation Administration at iba't ibang ahensya kung paano po makatulong po dun sa mga mismong sakahan. So, pwede pong tinitingnan dyan, aside from pagsasaayos ng mga small irrigation system, pwede pong maghukay muli ng shallow tube well para po pagkunan ng tubig sakali pong tuyo na po yung mga dating balon o kaya yung mga surface water sources po na pagkukunan ng tubig pandilig sa mga sakahan. Doon naman po sa tulong po, narinig po natin o nabalitaan po natin since last week yung nangyari po sa Oriental Mindoro. Yung mga hindi na po talaga makapagtanim kasi isa sa mga alternatibo na binibigay is kung kunyari po napinsala po yung palay, titingnan po natin kung pwede pang makapagtanim ng ibang high value crops gaya ng mani, legumes at saka munggo. Kung hindi naman pwedeng taniman po, doon na po papasok yung cash assistance. May nabanggit po kayo na galing sa DSWD. Pwede ding i-endorse ng Department of Agriculture sa DOLE para sa Cash for Work program ang mga magsasaka para meron po silang pagkukunan ng kabuhayan pansamantala habang hindi pa po sila makapagtanim. Okay, ASEC, sakali pong magtagal pa yung epekto nitong El Nino, ano po ang contingency plan ng ating pamahalaan? Opo, sa ngayon po
nakalatag lahat ng preventive measures, contingency plans ng Task Force El Nino para po hindi po ganong kalaki ang impact. Ayaw po nating makita o humantong yung worst case scenario na tinatawag. Pero sa ngayon, ang pagtitiyak ng ating gobyerno is handa at sapat ang paghahanda at yung mitigating measures, pati na rin po yung preventive measures para po hindi po maging malaking impact. Nandyan po yung measures para sa food security, sapat po ang ating bigas, in particular hanggang September po. Ang tubig po, patuloy pong binabantayan ang level at ang paghihikayat nga po ng Department of Environment and Natural Resources ay yung magtipid po tayo ng tubig. At gusto ko lang pong i-point out na hindi porke po nakakaranas tayo ng El Nino ngayon ay wala pong ulan. Mas konti lamang po yung ulan. So kapag umulan po, meron pong mga catchment system at saka yung Project Lawa nga po na pag-iipunan po ng o pag-iimbakan ng tubig para po meron po tayong sources of water. In terms of energy, sapat po ang supply ng kuryente sa ngayon, barring any aberya po sa system, pero tiniyak po ng Department of Energy na sapat yan. So yun po ang tinututukan natin, Audrey, no? Food security, water security, energy security, pati na rin po yung pangkalusugan na sa awa ng Diyos wala pa po tayong naitatalang outbreak na related po sa El Nino. Asik Villarama, magandang umaga po. Si Diane Querer po ito. Asik, in terms of ayuda sa ating pong mga apektadong magsasaka, malaking bagay po ito sa kanila. Saang lugar o lalawigan na po ba nakapag-distribute po ng ayuda at magtutuloy-tuloy po ba ito, Asik? So far po kasi ang nag-declare pa lang po ng state of calamity po ay yung Bulalakaw sa Oriental Mindoro. So kapag nag-declare po ang isang LGU ng state of calamity, doon po matitrigger po yung mechanism para makatulong po yung national government. So magfa-file po sila ng state of calamity sa kanilang sanggunian at i-forward po nila itong report na ito sa Department of Agriculture Regional Field Office para po ma-validate. At doon po papasok yung tulong na nabanggit ko, yung cash assistance, meron po tayong rice assistance, meron po tayong fuel subsidy, meron din pong tulong na manggagaling sa iba't ibang ahensya. So ang emphasis po, bagamat po ang nakikita po natin sa mga balita ay agrikultura ang napipinsana talaga ng matindi, pumapasok po lahat ng ahensya ng gobyerno para po matulungan yung apektadong magsasaka. So DSWD, DOLE, hindi lamang po yung mga ahensya na nakapaloob sa Task Force El Nino at magpapatuloy ito hanggat kaya po ang pondo. Kasi po ang pondo naman po ng Task Force El Nino ay manggagaling sa individual agencies at kung kailangan pa pong madagdagan ito ay titingnan po kung naaayon po sa proseso ng DBM kung meron pa pong mapagkukunan ng ipantutulong sa ating mga magsasaka. With regard to that po, no, sa declaration ng state of calamity because of the effect of El Nino, ASEC, ano po ang maghuhudyat sa isang LGU na kinakailangan na po nilang magdeklara nito pong state of calamity? Ano pong inyong mga rekomendasyon po, ASEC? Opo. Base po sa rules ng OCD, no, kailangan po na 15% po ng population po ay apektado na ng crisis o ng calamity po. Tapos 30% po ng kanilang kabuhayan apektado na rin at malawakan po ang damage po sa mga facilities pati rin po sa lifelines na tinatawag. So I understand po sa Occidental Mindoro last week pa nila pinag-iisipan kasi may at least 11 bayan po ron na apektado na yung kanilang mga taniman. So pinag-iisipan nila kung magdedeklara na. Pero meron po kasing criteria talaga para ma-activate po yung paggamit po ng kanilang calamity fund at pati rin po yung pagpasok ng calamity fund or assistance galing sa national government. Asik, sa pag-estimate po ng ating pong Task Force El Nino, hanggang kailan po itong matinding epekto po ng El Nino sa ating pong bansa? Opo. Ang approach po talaga ng Task Force El Nino is science-based. So tinitingnan po natin ang datos mula sa Pag-asa, DOST Pag-asa. So sa pantaya po nila, yung epekto po ng strong and mature El Nino na nagsimula noong January, February ay maglilinger po o mag-persist hanggang Mayo.
So, babantayan po natin yan hanggang Mayo. Pero hindi porke po humantong na tayo o tumungtong na tayo sa Mayo ay magtatapos po ang ating trabaho. Siyempre po, lalo na po dun sa mga lugar na nadeklara ng state of calamity, papasok po dyan yung rehabilitation efforts po at saka yung pong tulong po na manggagaling po sa iba't ibang government agencies para po makabangon muli ang ating mga magsasaka. Okay, panghuli na lamang po, ASEC, ang inyo pong panawagan sa ating pong mga kababayan. Kaugnay na rin po nitong El Nino. Go ahead po, ASEC. Maraming salamat, Diane at Audrey. No? So, ang ating panawagan po sa ating mga kababayan po, bagamat po handa po at may ginagawa po ang administrasyon ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para po maibsan at maapatan po ang matinding epekto ng El Nino, kailangan po tayong magtulong-tulong in our own little way para po makatipid po sa ating limited resources. Ano po yan? Tubig, kuryente, pati na rin po pagkain. Alam po natin na umiinit na po at tumitindi na po ang init ng panahon at hindi natin maiwasan na gumamit ng mga appliances na malaki ang konsumo. Pero po kasi yung maliliit po na bagay, yung pagtitipid po at yung sama-sama natin pagtulong po, malaki po ang magagawa niyan para po makaalpas po tayo doon sa potential crisis na may idudulot ng strong and mature El Nino sa mga darating na buwan. Well, on that note, maraming salamat po. PCO Assistant Secretary Joel Villarama, ang tagapagsalita po ng Task Force El Nino. Salamat po, sir.